Higit sa 200 alkalde mula sa mga lungsod at munisipalidad sa Luzon, Visayas at Mindanao ang nagtipon sa makabagong San Juan National Government Center noong Miyerkules upang ipahayag ang kanilang buong suporta sa Senate Bill No. 1482 o ang Classroom Building Acceleration Program o CAP Act ni Senator Bam Aquino. Ang pagtitipon ay naganap matapos pagtibayin ng Senado ang CAP Act sa ikatlo at huling pagbasa nito upang tugunan ang malalang krisis sa silid-aralan sa bansa. Sa pangunguna ni Senator Aquino, na siya ring chairperson ng Committee on Basic Education, naaprubahan ang CAP Act sa botong 22-0. Dahil sa sertipikasyon ng Pangulo, mapapabilis ang pagpasa nito at matitiyak ang 65 billion pesos na pondo para sa mga silid-aralan sa 2026 budget. Ang Mayor's Dialogue on Accelerating Classroom Building na ginanap sa San Juan ay nagsilbing isang bayanihan summit. Tinalakay sa dialogo ang roadmap para sa mga local government units o LGUs para sa pangangasiwa sa pagtatayo ng mga paaralan sa halip na sa dating pambansang ahensya lamang. Ang pagbuhos ng suporta sa CAP Act ay bunsod ng ulat na umabot na sa 166,000 ang kakulangan sa silid-aralan noong huling bahagi ng 2025 at inaasahang aabot sa 230,000 sa 2028 kung hindi matutugunan. Pero ngayong taon, binibigyan ng kapangyarihan ng mga local executives na direktang magplano, magtayo at magbantay sa mga infrastruktura ng paaralan. Binigyang diin ni Senator Aquino na ang desentralisasyong ito ang tanging paraan upang matugunan ang classroom backlog sa bansa. I honestly think the only way we can fulfill 25,000 to 30,000 classrooms for this year is if all of us build at the same time. Kung sabay-sabay po tayong gagawa ng classroom, may tsansa po tayong mapunuan yung 25,000 to 30,000 classroom target. Kung isang ahensya lang ang gagawa po nito, tila imposible po yan na magawa. Binigyang diin naman ni San Juan Mayor at League of Cities of the Philippines President Francis Zamora na mas mabilis ang pagpapagawa kung ang higit 1,600 na munisipalidad at 149 na lungsod sa bansa ay sabay-sabay nakikilos. Sa pamamagitan ng LGU-led model, direktang ibababa ang pondo sa mga lokal na pamahalaan at maiiwasan na ang matagal na bidding sa iisang ahensya at mapapababa ang gasto sa bawat silid-aralan mula 3.5 million pesos tungo sa 1.5 million hanggang 1.8 million pesos na lamang. Masisiguro rin ang maayos na pagbabantay dahil mas kabisado ng mga mayor ang mga last mile na lugar na madalas makaligtaan ng national government. Ibinahagi rin ni Senator Aquino sa mga lokal na opisyal na ang 2026 budget na pinakamalaki sa kasaysayan sa halagang 1.34 trillion pesos ang tutugon sa pagbabago sa sektor ng edukasyon. 66 billion pesos ang nakalaan para sa pagpapatayo ng mga silid-aralan. Ang kailangan po nating reformahin pagdating sa edukasyon, we will not one term, whether 3 years or 6 years. It will take 2 to 3 terms, maybe 2 to 3 presidents. But we can start somewhere. So practically lahat ng nasa CAP bill, nasa 2026 GAA na po siya bilang mga special provision. So even right now, kahit hindi pa po pasado yung CAP bill, pwede na po ang mga LGUs na gumawa ng mga classroom na sabay-sabay. Ipinangako naman ng Department of Education na magbibigay ng technical guidance habang ang mga mayor naman ay nangakong uunahin ang pagbibigay ng lupa para sa mga annex schools. Layunin nito na ilapit ang mga eskwelahan at hindi na kailangang maglakad ng malayo ang mga estudyante para lang makarating sa paaralan. Ibig sabihin lang po niyan, alam ho natin kung gaano kaseryoso ang problemang ito at kung paano po tayo pwede magtulungan para mahanap yung solusyon dito. Muling ipinaalala ni Senator Aquino na ang CAP Act ay may dalawang layunin, bilang reforma sa edukasyon at bilang stimulus sa ekonomiya. Ang 66 billion pesos para sa pagpapatayo ng 25,000 na silid-aralan ay inaasahang lilikha ng higit 100,000 trabaho. Sa pagsasama ng infrastruktura at paglikha ng trabaho, naniniwala si Senator Aquino na matutugunan ang kakulangan sa paaralan habang binibigyan ng kabuhayan ang mga lokal na manggagawa. Angelica Cara, CLTV 36 News.